At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga po sa episode 85 para dito kay One Punch Man Season 3 natin. At ayan, pasensya na, di ko nasundan kaagad kahapon yung episode natin. So kaya ngayong araw ay magdadalawa tayo. So yun lang naman at ulit, ay wag na nga natin patagalin pa, simulan kaagad natin to. At kahapon nga ay dito tayo natapos sa pagtapos din o pagtalo ni Drive Knight laban nga rito kay Nian. So Nian pala yung tamang pronunciation dyan, so salamat sa nag-correct sa akin. But anyways, eto nga, ang continuation ngayon nito is dito naman na. So ito tuwan-tuwa, etong si Sekingal at namamangha siya. Sabi niya nga dyan, amazing, incredible. Kasi kahit nga raw yung pinakamalakas na mga halimaw ay walang sinabi laban sa S-Class Hero. At eto nga ngayon biglang sabi ni Drive Knight, nako, nagkakamali dyan etong si Sekingal kung iniisip niya na mahina etong mga executive na to. Kasi talagang malakas daw etong nakalaban nga ni Drive Knight. At kung mga orthodox o yung mga traditional, mga normal na pag-atake lang daw yung gagawin niya dito kay Nian, ay kahit isa hindi siya makakatama dyan. At eto nga ngayon tuloy pa ni Drive Knight na itong si Nian kasi naging pabaya lang siya, naging mayabang siya at saka nag-gather muna ng information itong si Drive Knight bago niya labanan itong si Nian. So yun daw yung dalawang advantage niya kaya siya nanalo laban dito sa executive na to. Pero ito nga biglang sabi ni Sekingal, teka lang, anong sinasabi nito ni Drive Knight na nag-gather muna siya ng info bago labanan itong si Nian? At eto nga yan. So dito ay makikita nga na habang nilalabanan ng mga support team itong si Nian, ay itong si Drive Knight ay nasa may bandang malayo at nanonood, nag-observe siya at eto nga nag-gather siya ng info at saka ng mga battle stats nito ni Nian kung paano siya lumaban, ganyan. So ito, biglang sagot ngayon si Sekingal, sabi na nga dyan, pero kung lumaban daw sana kaagad etong si Drive Knight kung lumabas kaagad siya dyan, konti lang yung mga mapapahamak na mga heroes, yung mga matatalong heroes. At eto ngayon sabi nga ngayon ni Drive Knight, pero kasi kung ganoon yung ginawa niya na bigla siyang sumulpot kaagad dyan sa eksena, ay hindi rin nila alam kung matatalo ni Drive Knight ay ang si Nian. At ang pinaka worst na pwede mangyari, lahat sila dyan bumagsak, matalo. At eto nga ngayon pinakita na dyan na bagsak etong sila Needle Star, etong sila Crescent Moon. At ang tuloy pa nga rito ni Drive Knight na alam naman daw yan ng mga natalo ng mga heroes na mas risky kung magpakita kaagad din si Drive Knight at lahat sila matalo. So ngayon dito nga sabi ni Sekingal, sa bagay may punto naman itong sinasabi nga dyan ni Drive Knight. Pero ito nga biglang tanong niya pa si Drive Knight, sabi niya nga dyan, saan ba nakapunta itong si Drive Knight? Kasi 2 days na raw na nawawala itong si Drive Knight at akala nga raw nila patay na itong si Drive Knight kasi hindi man lang siya nagra-radyo, hindi siya nakikipag-communicate, hindi niya kinokontak itong sila Sekingal pati na yung Hero Association. At so dito sa loob-loob nga nito ni Sekingal na nabanggit nga ni Child Emperor na posibleng may traitor sa kanila, may espiya. At eto ngayon naiisip niya na yung mga galawan nga nito ni Drive Knight ay talagang ano yan, kasuspe-suspecha yan. So para nasa listahan nila kumbaga etong si Drive Knight na isang espiya o traitor. At then ay dito na nga ngayon ipinakita ngayon ni Drive Knight etong hologram na to. At dito niya na nga sinabi na sekreto niya na ino-obserbahan niya, nabulubulol na ako guys, pala siya na pasekreto siyang nag-observe dyan nga sa Monster Association, yung hideout niyan pati na kung nasaan nga itong hostage na si Waganma. At eto nga tuloy niya pa nung ipinakita niya rito itong hologram na ng mga executive na halimaw, nagulat etong si Sekingal, sabi niya, teka, ano yung mga halimaw na yan? So ito sabi nga ni Drive Knight na bukod doon nga sa ino-observe niya ng patago yung Master Association, nag-gather din siya ng mga info patungkol sa mga halimaw, sa mga executive. At ito nga inisa-isa niya yung mga yan at sinugurado niya na makukuha niya yung enough na info patungkol sa mga makakalaban nila. At so kaya nga dito sabi nga ni Sekingal, aba, talagang naging napaka-busy lang pala talaga nito ni Drive Knight kaya siya nawawala. So ito ngayon sabi nga ni Drive Knight na gusto niya sanang ibigay itong nakuha niyang information patungkol sa mga kalaban nila. Ibibigay niya yan dun sa ibang kasamahan nila sa Hero Association, pero napaka-risky raw nun kasi baka ma-intercept yung gagawin niyang pag-transmit. At ito nga biglang sabi ni Sekingal, ano, ibig bang sabihin, naiisip mo na meron traitor sa Hero Association? At eto ngayon, biglang sagot na etong si Drive Knight. Sabi niya nga dyan, teka, bago niya muna sagutin ay ang tanong ni Sekingal, tatanungin niya muna si Sekingal,
ano na yung estado ngayon ng Hero Association. At eto ngayon, sinabi na ni Sekingal na si Metalbat pati na si Tank Top Master, dalawang S-Class hero, natalo na. At eto si Hero Hunter pati na yung mga halimaw, marami silang natalo ng mga A-Class hero at saka yung mga ranggo pababa. So ito ngayon, sabi ni Drive Knight, okay sige, ngayon alam niya na kung anong estado ng Hero Association. Sa madaling sabi, sa ngayon ay kukonti na lang, not enough yung mga heroes na malalakas ng Hero Association para humarap sa mga darating pang krisis. At so eto ngayon, nabahala tuloy bigla etong si Sekingal. At eto sabi nga ni Drive Knight na totoo ba na etong si Watchdog hindi niya nagawang makapunta sa may Hero Association, so wala siya dun sa facility, sa building ng Hero Association. So sagot etong si Sekingal, sabi niya nga dyan na oo, pero wag mag-alala etong si Drive Knight kasi etong Hero Association ay meron naman niyang defense system at si Metal Knight yung nag-install dyan mismo. So eto tuloy pa nga ni Sekingal na buong facility ng Hero Association, etong si Metal Knight yung nag-construct niyan. At ipinagmamalaki nga ni Metal Knight na itong facility ng Hero Association ready for combat yan, ready for battle sa mga monsters. At so ito sabi ngayon ni Drive Knight na ayan nga yung problema. Si Metal Knight siya mismo yung nag-construct ng buong facility ng Hero Association at siya rin yung nag-install ng defense system dyan. So now, kung itong sila Sekingal nga raw ay maniniwala dito kay Metal Knight, kalahati ng laban na ipanalo na ni Metal Knight. So ito biglang sabi ngayon ni Sekingal, ang ibig pong sabihin natin ni Drive Knight yung tinutukoy ng Tridor. At ito nga tinuloy na ni Drive Knight, sabi niya oo, ang Tridor sa Hero Association ay si Dr. Bofoy, also known as Metal Knight. At so ayan na nga, medyo nagkakabukingan na nga rito. So kaya naman ito, bilang sabi nga ni Sekingal, paano naman daw nasabi yan ni Drive Knight? At eto nga, parang kala mo sama ng tingin ni Sekingal dyan kay Drive Knight. At eto ngayon, paliwanag ni Drive Knight na kasi diba itong si Orochi, natalo niya si Metal Knight a day before nung laban nga o nung araw bago sugurin nung Hero Association, yung hideout ng Master Association. At ayun nga raw, yung pinakapangit na timing. So ngayon, ito si Dr. Bofoy ay pinag-connect niya nga raw yung system ng kanyang mga robots. So for example, itong isang robot na nga na to, nakakuha ng info yan dun sa isang battlefield. Yung nakuha niyang info, alam na rin lahat yan ng mga robots nito ni Dr. Bofoy. At ang pinakamalupit nga raw na nagawang weapon na robot nga nito ni Dr. Bofoy ay etong si Metal Knight. So kaya nga raw parang imposible na matalo ka agad etong si Metal Knight. So parang ang nangyayari, nagpatalo mismo etong si Metal Knight dun kay Orochi para magbigay ng info kay Orochi o sa Master Association mismo patungkol sa mga weaponry. Kasi sigurado nga raw niyan, etong si Metal Knight na-analyze na yan doon mismo sa loob ng hideout ng Master Association. So ibig sabihin, nakuha na nila lahat ng info na nalalaman nito ni Metal Knight at nahack na rin pati yung defense system ng Hero Association. So kaya nga, nonsense na raw, walang silbi na itong defense system ng Hero Association. At ang malala pa dyan, possible na nakuha na rin nila pati yung passcode ni Dr. Bofoy sa kanyang mga nuclear, sa kanyang mga missiles at saka sa kanyang mga robot na sandata. So nasa Master Association na, ibig sabihin yung command sa mga weapon rin Dr. Bofoy pati na yung defense system ng Hero Association. So grabe, ang tindi, ang lala So kaya nga ito talagang nabagabag na dyan. Itong si Sekingal sabi na nga dyan, so ibig sabihin talagang nagpatalo ay ang si Metal Knight kay Orochi sa Master Association. So ito, sagot nga si Drive Knight, sabi niya nga dyan, oo, ganun na nga yung ginawa ni Metal Knight. Plano niya talaga na magbigay ng info ng weapon sa mga halimaw. So ito sabi ni Sekingal, paano naman nalaman niya ni Drive Knight? So ito sabi nga ni Drive Knight kasi ayang si Dr. Bofoy naghihintay lang ng pagkakataon niya na kung saan mahina na yung Hero Association at sa kanya aatakihin. So si Dr. Bofoy raw talaga, also known nga na si Metal Knight, yan yung talagang kalaban. At eto nga tuloy pa ngayon dito ni Drive Knight, ang suspect niya dyan, ayang si Dr. Bofoy gusto niyang increase o gusto niya mas palakasin pa, mas paramihin yung kanyang military power at sakupin yung buong mundo. At yung Hero Association, sagabal yan sa kanyang plano. So ito sabi ngayon ni Drive Knight, pero itong info na sinasabi niya kay Sekingal, hindi yan para sa lahat, hindi yan alam nung lahat, sabi niya ganyan. So parang dito niya palang ata sinasabi yan kay Sekingal. At so ito ngayon, biglang sabi nga ni Sekingal, para sumakit yung ngipin niya, joke lang, napaisip dito na stress itong si Sekingal na teka lang muna, wag silang mag-jump into conclusion kasi nga wala
wala pa naman daw talagang pruwebang nakukuha eh. Etong si Drive Knight. Pero ito nga biglang tanong ngayon ni Drive Knight si Sekingal na kapag yung Hero Association ba ay biglang sinugod dyan ng mga halimaw, darating ba etong si Blast yung number 1 hero nila para protektahan at depensahan ay ang Hero Association. At then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 85 natin. At ayan ay medyo matindi itong sinabi nga dyan yung reveal ni Drive Knight na si Dr. Bofoy, also known na si Metal Knight, yung traitor dyan sa Hero Association. At yun nga guys, so yan ay abang-abang lang para nga sa next episode neto ni Kalbo natin. At ayan ay ulit ay maraming salamat sa walang samang pagsuporta at panood dito sa channel natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like kung natripan nyo itong video natin. So yun na naman, so God bless inyo lahat, mag-ingat lagi at kita-kits tayo ulit.